Alright, magandang araw po sa lahat ng mga Filipino OFW across the globe. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. 20 ng Setyembre, araw ng Miyerkules, masyado mabilis ang panahon at magpapasko na. Isa sa mga pumukaw sa aking attention during the budget hearing ng sa Senado ng DMW at ng OWA ay ang tungkol sa mga, syempre, OFW. And I would like to share this video and for you to be able na mas maging knowledgeable kayo when it comes sa inyong mga estado as an OFW. The question came from Senator Pimentel asking OWA Admin Arnel Ignacio if a former Filipino OFW ay nag-for good na sa Pilipinas, does the OWA has something to assist them if ever man, no? But before that, let us hear with the OIC Secretary, Kakda, ano yung mga plano ng Department of Migrant Workers for Filipino. And here we go. Para meron lang tayong idea kung ano ang mga dapat nating malaman, mga kababayan. Boost our confidence level. Nung isang araw nakipag-dialogo kami sa mga veteran or former OFWs. And one of the issues they put forward is, after having served for so many years as OFWs, parang nakakalimutan sila, lalo na sa medical aspect. At buti na lang po may OFW hospital and yung napipintong cancer fund. Kasi eventually, obviously, as they grow old, the illnesses start to set in, and cancer and diabetes. I think I am one of those na sinasabi ni Admin Arnel. Para naalala ko to sinasabi ni OIC Kakda na nagkaroon ng pagpupulong with the OFW veterans. Ito, oo, kasama pala ako dyan. Ito po siya. Yeah. Just to give you yan. Okay? Ito na yun. Yun, yan. Kasama ako dyan noong time na yun, actually. OFW veterans. At tama siya, totoo sinasabi niya. Ano pag-usapan namin through the Zoom meeting, yan. Papipisin niyo ba, no? Okay. Nandito ako noong time na yun. Napag-usapan dito is, siyempre matatanda na ako kasi yung mga kausap namin, mga lolo na. So one of the questions that I raise up is first the OFW pension. Naitanong ko yan sa kanya. And second is yung sinasabi niya na paano kapag nagkasakit sila. Kasi tinanong ko rin yan, if ever man po dumating sa punto na ako ay umuwi sa Pilipinas at ako ay hindi na OFW, ako ho ay magkasakit, is there any program that the DMW has to offer for an OFW veterans just like us and just like what sino man yung mga kasama namin doon sa Zoom meeting. Actually, like nasa 29 persons lang kami noong time na yon at matatanda na talaga yung mga kasama namin. Ako lang yata yung pinakabata doon. Let's proceed po. Dialysis center na nabanggit ni Doc are among the chief hypertension, are among the chief illnesses. So this is where we are confident, Mr. Senator, that we can spend the money because we will also cover former OFWs who had served their families and our nation. But they're spread all over the country. Do you require them to go to Pampanga? Matakilid po ang population, Mr. Senator, within Luzon. So we're also confident that they can also be meron kasi ang location. Actually, Senator Pimentel, it's not like that kasi may mga OFW wings naman hospital wing, no, sa mga piling hospital. Definitely hindi naman sila pabibiyay, especially if the person has a severe illnesses na bakit pupunta ng Pampanga yan, di ba? So kaya nga po pinopropose ng DMW the cancer program na huling hinabili ni Secretary Toots Ople na nagawing programa kasi it gives a help for those OFW who are facing difficulties, just like what Secretary has before siya namatay. Po ng Pampanga, Mr. Senator, is gitna, Central Luzon. Of course, we cannot
force them or require them to travel, especially with grave medical conditions. But Exactly. the short answer is our hospital will be available to serve them if they feel that they need to come to the hospital, outpatient or inpatient, to better serve them. Many areas where there are many OFWs are also close to the hospital and can be accessed by these OFWs. Yes, you said nga ganito nga ang point na if their concerns are already to the level that you feel that there should be a hospital for them, di ba? But we know that that is really a hospital really needs physical accessibility. Why didn't you come up with a program to serve that need na na-imagine mo, na nakita ninyo? Which does not involve the building of hospitals everywhere. So what is that program? Mag-isip po kayo. That's the challenge to the DMW. What's that program? For former OFWs, current OFWs, Yes. kailangan ng dialysis, but he is in Cagayan Valley. Yes, What is the program? that will be part of the program, Mr. Senator. The cancer program that we had mentioned, one of Secretary Tutz's Well, ang aking pagkakaalam sa ganitong bagay, itatap nila yung mga hospital. Yan ang aking pagkakaalam dito sa program na gustong gawin. Itatap nila yung mga hospital na kung saan hindi na nila para kailangan pumunta pa ng OFW hospital kasi nasa Pampanga nga naman. No? But I like the way the Senator is asking because pinipigay niya talaga yung DMW Secretary. OIC so that mas maintindihan niya saan ba gagamitin ang ating ang pondong hinihingi ng DMW. That's good. as the programs to endorse is precisely for that purpose. It need not be confined to San Fernando, Pampanga, yung distribution ng proposed fund na yun. But to cater to OFWs or all over the country and through time incur or are inflicted with cancer. See, as what the OIC said, di ba? For the whole country naman eh. So definitely, hindi naman natin pabubuntahin pa ng Pampanga yan just to cure them or give them medication, definitely. So the correct answer is itatap nila yung mga hospital. Okay? All over the world. All over the Philippines, sorry. Maganda nga nabanggit niyo yung former OFW. Pagka former OFW na ba, hindi na under the responsibility of OWA? That's a good question actually. No? This is the exciting part ng video na to. For everybody knows lang, no? Mayroon tayong idea if ever man tayo mag-for good na and what are the things that we can get to OWA. So, bago natin pakinggan yung sasabihin ni Admin Arnel Ignacio, disclaimer lang, kaya napakahalaga na maging OWA member. Okay, maayos natin yung ating membership so that if ever man dumating ang panahon na tayo ho ay mag-for good na, mas malaki yung tsansa na makakuha tayo ng mas magandang opportunity for the program of OWA at hindi naman tayo lumabas na nakakaawa kasi wala tayong membership tas ang liit-liit na nakukuha natin. Ito yung kahalagahan. Okay, let's listen. Your Honor, depende po sa kanyang tagal kung kailan siya nakauwi. So, may duration lang. Generally, Kunyari mga 2 taon, kaya pa namin sagutin. Hindi sa kaya, as a policy. Oo. As a policy, pag OFW ka, registered, documented OFW, OWA. But now that you have, after your stint as OFW, you tell us 2 years, you will still allow them to avail of your programs? Absolutely. Kagaya po nun, depende ho. Ang aking pagkakaintindi, hindi. Kasi there are a lot of program ng OWA, even if you check out si OWA on their website, there are a lot of programs naman eh. So hindi naman kasi indicated sa OWA website how long does this worker
umuwi sa Pilipinas and etc. Wala namang indicated doon kung, ito 2 years lang, no? So what Admin Arnel saying is that from the previous, no? Yung previous na uuwi lang, definitely fresh na fresh pa yan, no? Mas malaki yung chance noon eh. Kasi pwede ba natin mabuklat-buklat talaga yung mga ano niyan. But unlike those OFW na halimbawa 3 years, 5 years na saka lang nila naisipan nila. Definitely may tulong naman talaga yan. Whether 2 years or more, may tutulong naman ang OWA sa kanila. Okay? Your Honor, kung gaano katagal na silang gaano katagal na silang huling nakapagbayad ng kanilang membership. Sumunod, gaano katagal na siya nakauwi sa Pilipinas. Kasi meron pa hong sa amin lumalapit, 90s pa nakauwi na eh. Pero paliit pa ho ng paliit ang aming may tutulong. But we have a very, very flexible program. Kung sakasakali na talagang wala na siya, hindi na siya papasok sa mga programa ng OWA, the Office of the Administrator can, in one way or another, provide them with some amount of financial assistance. But largely, to help them totally, hindi na po magagawa ng OWA. Kung ganun po yung magiging kanyang sitwasyon. Yes, Mr. Chairman. Sige. Ibig sabihin yan pala, policy-wise, hindi talaga definite, walang nakalagay doon na 2 years lang ka lang namin nakikita or 3 years, wala, policy-wise. So, it's lang nakasabi doon. Your Honor, is mostly when the OFWs po ay lumapit sa amin, binubusisi natin mabuti kung ano talaga yung mapipiga nating may tulong. So, depende na yan sa awa. Pag maawa hindi ka naman talaga, po. pagbigyan mo. Pag hindi ka maawa, hindi na pagbigyan. Yan ang sasabihin ko sana, Mr. Not Ignacio. necessarily. Hindi, the senator would like to ask lang, depende ba to sa ano, siguro case to case basis. Yun yung maganda diyan eh. Yun ang accurate term na pwede nating gamitin. Case to case basis yan, especially ang OWA naman kasi gaya nyo, itong mga senador, di ba, tinatanong ng OWA, saan nyo gagamitin ng ano, yung bibigay naming pondo, etc., etc. So without the proper documentation, the OWA administrator or office of the administrator cannot do something to send the money to someone na hindi binubusisi. So it's not about naaawa, but it's the necessity. Okay? Ito ba ay hanggang dito lang ba may bibigay namin sa inyo? Depende talaga yan sa atin mga contribution. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Napakahalaga ng ating OWA membership. Yun yung strictly na dapat sinusunod natin. Whenever we go back to Philippines at mangailangan ka talaga yan, definitely meron ka makukuha dyan. It's too dependent on discretion eh. Yeah, so ayusin niyo po yung inyong mga policies dyan and programs. Kasi, so that means, if it's a former OFW, salo na ng DMW? At siguro just to add to what Admin Arnel mentioned, merong tinatawag na programs for inactive OFW. So kinukonsider yung bilang ng contribution niya, Mr. Senator. And then from there, may pinipeg na corresponding benefit. So halimbawa po, ang isang inactive OFW who passes away, kahit na ex na siya at gaano... Wait lang. Baka mamaya mag-react na naman kayo. Bakit kailangan pong mamatay? Definitely hindi. Kumbaga, an example lang ni OIC yung Yumao. So, that is the most simplify na mas maiintindihan ng mga senador kung bakit kung meron ba makukuha ang mga OFW na umuwi sa Pilipinas, etc. So, yun yung ine-explain niya. So, it's not... the OIC Secretary DMW simplify to the Senator na meron ba makukuha yung mga former OFW pag umuwi sa Pilipinas. So baka mamaya masamain nyo ho bakit sinabi ni OIC na bakit kailangan pa nang mamatay yung OFW bago makakuha ng 20,000 pesos. Definitely hindi natin gusto yon, di ba? So ine-explain lang niya na hey, senators, hindi po sa ganon. Even if you are former OFW, meron pa rin naman po kami mga programa sa OWA at sa DMW.
Ganun ang ibig sabihin niya. tagal naka-uwi gets 20,000 pesos. When he or she passes away, the family gets 20,000 pesos. So, depende ho sa programa, depende sa inactive status, ilang contribution. So, those things are factored in po para mas may objective criteria. Tama. Sige. Ano? Yes, hindi naman uso depende sa awa. Kasi nga ho napaka-complex nung kanilang sitwasyon. So marami naman kaming programa na pinipilit talaga na tugunan yung kanilang bawat pangangailangan. Kaya yung dulong-dulong Your Honor, kung sakasakali talagang hindi na talaga siya makapasok doon, idadali na namin doon sa may tutulungan siya kahit paano doon sa Donation and Admin's Office. Kasi meron ka pa nasabi nung last hearing natin na yung amount actually nung loan, meron kang binanggit na programa eh. From as low as a certain number all the way up to 1 million pesos. I mean, ano yun? I mean, I hope there is some science to determining who gets the 1 million pesos. Hindi lang total discretion of the administrator or any other person. I mean, naalala ko po yun sa last hearing po natin. No? So pag i-check ko yung inyong mga bylaws dyan or inyong mga program details, makikita ko po doon. Paano natin malalaman who gets the 1 million pesos? Ano po yun? Sa reintegration program po yan. So it's not Yeah, that but I administrative. noticed the amount. Ang lawak, ang layo eh. Oh. Who did... Group yon, group of OFW, reintegration. Pangkabuhayan ho yun. Hindi naman ibibigay na grant yun na, ito 1 million sa'yo OFW. Pambihira naman, Senator ka. Okay, it's about, hindi naman totally 1 million na makukuha agad-agad ng mga yan. Siyempre, depende sa program, hanap buhay na gagawin ng certain group of people. Ito po ba ay siyempre, titingnan naman ng OWA whether the program na gustong gawin ng OFW group ay matatag. Baka naman mamaya, 1 month lang yan, tsugi na. So, hindi naman gagastos ang OWA ng ganong kalaki. So, kaya nga sabi nila, di ba, may 500,000 up to 1 million, 100,000 up to 1 million. Ito po ay tulong, reintegration yun eh. Reskilling, diba? Retooling. Yan kasi ang pinopokusan ng ating DMW as well as our OWA and the reintegration team para yung OFW dito na lang sa Pilipinas. Pag-for good na lang sa Pilipinas at habang sila ay nagpo-for good sa Pilipinas, meron silang hanap buhay. Baka akala ni Senator, ito, 1 million, napakalaki nga naman noon. Oo, sige ha. Means na napakaswerte na 1 million makukuha nung taong ito. Oh, yun. Ito po, Sen, Your Honor, meron po na tayong pamantayan dyan kung paano po sila mabibigyan to our Tulong Puso program. This grant is given to groups of OFWs na merong pinopropose or merong ongoing na kanilang negosyo na gusto nilang i-upgrade. So ito, meron tong grading system kung paano siyang mabibigyan. Pero yung administrator wala akong discretion doon kung sino yung bibigyan. Isang buo pong programa ito na yung aming reintegration program ang namamahala. Good, there's a grading system, so may formula behind it. So ngayon, nabanggit kasi ni Yusek Hans, Kasi if there is no formula, if there is no policy bound on this program, makukuha yan. Sisitayin niya ng COA, bakit ka nagbigay ng 1 million? Sino itong binigyan mo? Corruption yan. Definitely, hindi naman gagawin ng OWA yun. sa mga former OFWs eh. So, salo ba ng DMW ang former OFWs? Yes, that was within our mandate din po na tulungan sila. But of course, Mr. Senator, depende sa programs that we will carve out. So, it's not a mandate at large na lahat ay tutulong. So, depende po sa program that we will carve out. And one of them, as mentioned, would be the cancer program that is being proposed. Thank you, sige. Siguro one final thing. Alright, so ang ganda lang no na I just cut out the video that hinanap ko pa talaga yan sa Senate hearing, piniga-piga ako pa
At umabot as of this recording 3 a.m. Alas 3 na ho ng madaling araw ngayong oras ito, as you can see, 3 a.m. po. Ayan, 3 a.m. in the morning. So, para lang mas magkaroon kayo ng idea what are the benefits and programs that OWA has to give for each and every OFW na nagbabalak mag-for good sa Pilipinas, you know. And ito lang magpapayo ko, real talk lang tayo, no. Hangga't maaari bilang an OFW, if you are an OFW, hangga't maaari, mag-ipon ka na. Kasi if ito gaya niya, naririnig nyo, may mga naibibigay silang programa para sa atin. It's not an easy program that we can get something naman. Agad-agad, hindi naman. Definitely, there is a requirements to be processed, requirements to be submitted, and etc. At dito na pumapasok yung sinasabi ng mga OFW na ang hirap kunin ng mga ganyang kasi kailangan pa na maraming sa Cheboreche. So, the best solution that we can advise to everybody is mag-ipon kayo. Okay, wag na kayong umasa sa sinasabi ng gobyerno na ito, bibigyan namin kayo. Tapos, hindi nyo pala agad-agad makukuha. So, ang nangyayari nito, sasama loob nyo. Sasabihin nyo, scam ang OWA, etc. etc. Definitely, no? Ang pinakamabilis at number one na naibibigay ng tulong ng OWA, na wala ng etc. etc. Wala ng cheche boreche is burial. Okay, burial benefits. Yun yung wala ng requirements kasi patay na yung tao. Diba? So definitely ayaw natin ng ganon. So kung ayaw natin sumama ang loob natin dahil hindi natin makuha yung isang programa ng OWA, tayo po sa ating side mag-ipon na tayo. Okay? So pag-ipunan natin yung future natin, kung sumasahod ka man, okay, turuan mo yung pamilya mo, nakabayad ka na sa utang, o turuan mo na yung pamilya mo mag-ipon. Ganun lang naman yun 10% of your income, lagay mo sa bangko mo. Huwag mo na sabihin sa for example, kahit huwag mo sabihin sa pamilya mo na ikaw ay nag-iipon na para sa kanila. Kasi pag the moment na sinabi mo na ako ay nag-iipon para sa aking pag-uwi, sabihin nila, gastusin mo muna yung inipon mo. May mga ganun, di ba? So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo lahat at nawa ay na-enlighten natin ang mga kababayan natin just like you. Maraming salamat kabayan at see you tomorrow for another episode ng ating sa YouTube channel natin and sa Story One Facebook page. Magandang araw po sa inyo lahat. Get ready, kabayan! With LBC Panalo sa Padala Middle East. Pwede kang manalo ng 500,000 pesos. Brand new Suzuki Bergman Street Maxi Scooter. Other exciting prizes sa aming grand and monthly draws. Simple lang makasali. Just avail any of our LBC holiday offers. You can also get a raffle entry when you send with LBC Kabayani Deal. Sa LBC, panalo ka na sa discounts. Panalo ka pa sa premyo with LBC Panalo sa Padala Middle East. Get ready, kabayan! With LBC Panalo sa Padala Middle East. Pwede kang manalo ng 5